ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Nasaan ka ba ngayon? Lalo na at kailangan ka namin sa gitna ng delubyo na hatid ng bagyong Enteng. Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. Lumalamo na naman ng pambabatikos ngayon si Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang napaka-irresponsableng aksyon sa gitna ng krisis na kasalukuyang kinakaharap ng mga Pilipino ngayon dahil sa bagyong Enteng. Sino ba naman kasi ang matutuwa kay Vice President Sara Duterte dahil habang binabayo ng bagyo ang Pilipinas ay nandun siya at nakikipag-celebrate ng anniversary sa mga KOJC followers ni Kibuloy. First of all mga chika, hindi ako anti-Duterte pero sa nakikita kong ginagawa ng ating Vice Presidente talagang may dahilan yung mga tao para mabuwisit sa kanya. Kasi hindi ito yung unang beses na wala siyang ginawang pagtulong sa mga taong apektado ng malakas na bagyo. Kasi isipin nyo mga chika, habang dumaranas tayo ng matinding krisis dahil sa bagyong kinakaharap natin ngayon, si Vice President Sara Duterte nandun sa Cagayan de Oro. Pinuprotektahan niya si Pastor Kibuloy. Nandun siya nakikipag-celebrate kasama yung mga alipores nito. Ayon nga sa mga netizens, kung talagang may malasakit si Vice Presidente Sara Duterte sa mga mamamayan, dapat mas naging hands-on na lang siya sa pagtulong sa mga taong nangangailangan nito sa makihalubilo doon sa mga KOJC at unahin mga kachika yung mga personal grudges niya laban sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi na madalingin sa kaalaman nating lahat na si Vice Presidente ay pinuprotektahan si Pastor Kibuloy. Kumbaga mga chika, against siya sa ginagawang pag-atake ng mga kapulisan ngayon sa headquarters ng KOJC. Actually, hindi lang si Vice Presidente mga kachika yung umaalala kay Kibuloy, pati yung kanyang pamilya, pati si former President Rodrigo Duterte, pati si yung mismong alkalde ng Davao na si Baste Duterte. Kasi kung babasihan natin yung mga public statement nila, kulang na lang pauwi nila yung mga kapulisan natin dyan para hindi nila maserve yung warrant of arrest na dala-dala nila laban dyan kay Pastor Kibuloy. Pero ni minsan hindi pumasok sa isipan ko na kaya palang masikmura ni Vice Presidente na ipagpalit yung mga kababayan natin na nasa gitna ng disaster, delubyo, krisis ngayon dahil sa bagyong Enteng, para lang mga kachika unahin yung mga KOJC na yan upang mag-deliver ng speech para dyan sa kriminal na si Pastor Kibuloy. Di ba mga kachika, it's a bit unfair kasi di ba lalo na ngayon mainit siya sa mata ng media dahil nga dyan sa confidential funds na yan na hindi niya maipaliwanag. Tapos mga chika, imbis na alam nyo makabawi siya sa pamamagitan ng pagsisilbi sa taong bayan, dyan siya dapat hands-on habang bumabagyo sa atin. Pinapakita niya sa lahat na tumutulong siya, na siya yung nagli-lead sa Office of the Vice President para makapag-provide ng assistance sa mga mamamayan natin. Pero nandyan siya mga chika, nangunguna, nagbibigay ng motivation dito sa mga alipores ng proven, ng convicted na kriminal na si Pastor Kibuloy. At ito pa nga malala mga chika, Baga dahil nga politika yung nasa isip ngayon ng ating Vice Presidente, alam nyo ba na humingi pa siya ng sorry dyan sa mga KOJC followers na yan. Ayon kay Vice Presidente Sara Duterte, nahihiya daw siya sa mga yan. Patawad daw dahil hinikayat niya ang mga ito na iboto si President Bongbong Marcos nung eleksyon. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. On the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako,
Kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. Mga chika, isipin nyo ha, bumabagyo na. And signal number 3 na nga ngayon dito sa Maynila. Tapos inuuna pa ni Vice President Sara Duterte na mag-sorry dyan sa mga KOJC followers na bumoto kay Bongbong Marcos. Meron pa nga isa pang interview, baga namiloso po pa etong si Vice Presidente na baga tinanong siya kung alam niya ba kung nasaan etong si Pastor Kibuloy. Alam niyo ba kung ano yung napaka-piloso pong sagot niya? Ang sabi niya, nasa langit na daw si Pastor Kibuloy. Nang matanong kung sa tingin niya ay nasaan na si Kibuloy, ang sagot ni VP Sara, Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Ngayon mga chika, alam niyo buti nagagawa niya pang magbiro ng ganyan, Baga parang, alam niyo hindi niya siniseryoso yung mga bagay-bagay. Kumbaga marami siyang kinakaharap na issue ngayon. Yung approval ng proposed budget para sa Office of the Vice President. Hanggang ngayon mga kachika, nakatenga pa rin yan sa Kongreso. Ito ang confidential fund disallowances na sinabit ng COA. Hanggang ngayon mga chika ay hindi pa rin naipapaliwanag yan ng Office of the Vice President. So iyan mga kachika yung mga pila-pilang seryosong mga issue na kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Pero nandyan siya sa teritoryo neto ni Pastor Kibuloy at nangunguna siya dyan sa mga KOJC followers para mga chika ipaglaban daw yung kanilang human rights, yung kanilang karapatan. Kumbaga hinaharas or inaabuso daw sila ng ating mga kapulisan dyan. Pero kung opinion lang, nako ang inyong pangutanon, definitely doon ay abuse of authority din ha. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest. Kaya nga ang number 1 na tanong ng mga mamamayan ngayon kay Vice President Sara Duterte, nasaan ka ba ngayon? Lalo na at kailangan ka namin sa gitna ng delubyo na hatid ng bagyong Enteng. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinyon dito sa comment section. Chika Patrol signing out!